Okay. Magandang gabi po sa inyo pong lahat at sumaatin po ang pagpapala ng ating Panginoon sa inyo pong lahat na nanonood sa kani-kanila pong mga tahanan. Naway patuloy po tayo na pinapatnubayang, pinagpapala ng ating Diyos na buhay. So sa gabi pong ito, ako po lubos na nagagalak sapagkat sa kabila ng ganito pong sitwasyon ay patuloy po tayong napapagpala ng Panginoon na makapag-aral po ng kanya pong mga salita, no? Paumanhin po sa mga pagkakataong ito, doon po sa ating po mga bisita, kung sakaling baka maisip nila bakit nakasombrero po ako, sapagkat dahil nga po, dapat maintindihan nyo po ito dahil quarantine na po, sobrang haba na ho ng buhok ko in a way na buhaghag na po. So kaya baka sa mga susunod na pag-ere po natin habang wala pong barbero po na available, ganito po ang magiging estilo po muna natin. Well, going back sa ating pong pinakamahalaga na wala pong, these are only minor issues lang naman po. At tayo pong lahat ay mag-concentrate po sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. So sa gabing ito, napakaganda po ng siyang ating tatalakayin sapagkat talagang katulad ng naipangako po namin po sa inyo ay amin pong gagawin na talagang ang lahat ng ating papaksain po rito ay may kaugnayan sa ating pong pangkasalukuyang panahon. Relevant po siya with our current situation, and at the same time, in a biblical way, in a biblical manner, no, na talagang aaralin po natin ang salita ng ating Panginoon. So, sa gabi pong ito, ang ating papaksain, alam ko excited po kayo sa title pa lang, marami pong na-excite at napakaganda po ng siyang ating tatalakayin na pinamagatang Stay Home, Stay Safe, Stay Christians. No? So, bago po ang lahat, tayo po'y manalangin sa inyo po mga tahanan, samahan po ninyo ako sa ating pananalangin sa mga oras na ito para po sa panimula ng pagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong iyong ibinigay po sa amin upang kami muli turuan at matuto, Panginoon, sa pamamagitan ng pag-aaral po namin ng iyong banal na salita. Idinadalangin ko po sa inyo, Panginoon, ipagkaloob mong isang malinis na puso, alisin mo ang alalahanin, alisin mo ang takot, alisin mo, Lord, ang lahat ng mga bagay na hindi magandang nararamdaman po namin, kundi kami makapag-concentrate, Panginoon, makapagbigay ng tamang focus sa iyo pong salita. Pagpalain po ninyo, Lord, ang kabuuan ng pagpapahayag ng iyong salita at maging sa kanilang mga tahanan saan man naroroon ang mga nakikinig, nanonood sa mga oras na ito, inyo po silang abutin ng iyong Espiritu Santo at ipagkaloob ang pangangailangan sa kanila pong buhay. Salamat po, pagpalain mo rin ang iyong abang lingkod na maghahayag ng iyong salita. Pangunahan mo po siya ng katalinuhan, karunungan at ng iyong Espiritu Santo. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. So magandang gabi po muli sa inyo pong lahat. Sumaatin po muli ang pagpapala at ang biyaya ng ating Panginoon sa pasimula po ng ating pag-aaral. Tayo po'y babasa po sa salita ng ating Panginoon. Buhat po ito sa aklat ng Kronika in the book of 2 Chronicles chapter 25. The verse is 19 at nais ko pong basahin po ito sa New Living Translations. Okay, so basahin po natin. 2 Chronicles chapter 25 verse 19. You are saying, I have defeated Edom, and you are very proud of it. But my advice is to stay at home. Why stir up trouble that will only bring disaster on you and the people of Judah? Let me repeat this again, no? Especially, sabi po, but my advice is to stay at home. Malinaw po, ang payo po. Stay at home. And why stir up trouble that will only bring disaster on you and the people of Judah? And taken from the book of Philippians chapter 2 verse 14 to 16, ito po ang pagkakasabi po. Do everything without complaining and arguing, so that no one can criticize you. Live clean, innocent lives as the children of God, shining like the bright light in the world full of crooked and perverse people. Hold firmly to the word of life, then on the day of Christ's return, I will be proud that I did not run the race in vain, and that my work was not
useless. So purihin po ang ating Panginoon sa kanya pong mga salita na ating pong pinag-aralan. We will discuss tonight the subject, stay home, stay safe, stay Christians. No? So we all know sa ating pong lahat na nanonood sa inyo po mga tahanan that we cannot deny that the coronavirus is affecting everything. When you say it is affecting everything, it already affects a number of people na kung saan sino lang masyadong naapektuhan, kung sino yung mga tao lang na po pwede po natin na makasama at namimili rin po ito. Hindi tayo po pwedeng sumama sa mga may edad at pati sa mga bata. Ganyan po ang nagagawa po niyan. And at the same time, apektado po maging yung distansya po natin sa kapwa-tao po natin. Hindi po pwede ngayon ng masyadong close o nakadikit, no? Hindi po ubra po yung mga bagay po na yan, no? So kinakailangan na talagang mag-ingat po tayo pagdating sa party pong yan. Apektado rin pagdating sa business world. Alam po natin na talagang matindi po ang naging epekto po niyan pagdating sa negosyo, sapagkat may mga negosyo po karamihan sarado at after few days and few weeks naman, may inalaw naman talaga na may mga negosyo na makapag-open. Kaya lang po, yung pagdating sa oras o yung haba ng oras ng pagninegosyo ay hindi na po nila kontrolado po yun. No? So makikita natin, napakarami po na talagang nagsara, and even literally the church building are closed hanggang sa panahon po natin ngayon. Eskwelahan, sarado, talagang yan ang bunga po nito pong tinatawag po na coronavirus po nito, and this is how this virus affects everything in our life, in our life. In fact, kahit po ang ating pong mahal na Pangulo ay nabanggit niya sa isa po na kanya pong mga pananalita sapagkat madalas magsalita ang ating pong mahal na presidente. At isa sa nabanggit niya po rito ay hindi niya raw alam kung kailan at kung hanggang kailan ang itatagal po nitong coronavirus po na ito, which is true, no? Yung pagkakabanggit ng ating pong presidente, talagang hindi po alam kung ano po ang hanggang saan ang itatagal po nito, no? Bagamat sabihin natin na halos lahat nagsara na po, no? Negosyo, eskwelahan, pero alam po ninyo, ang pagiging Kristiyano, ito po yung hindi po dapat po na magsarha o ma-close o mahinto, matigil, no? So sa ating lahat na naririto, napaka-imposible at hindi dapat mangyari na ang isang Kristiyano po ay higit lalo na siya po ay tumigil, no? Tanong ng marami, hanggang kailan po ba babalik? No? Kagaya kanina lang may nagsabi sa akin na kinakailangan bumalik na daw po talaga sa normal. Kailan po ba babalik sa normal ang ating po mga buhay po na ito? Hindi po natin alam. Kailan rin po natin kung ilan ang magkakaroon o dadapuan ito po sakit po na ito, we don't know. Hindi natin alam. Ilan ang mamamatay? Hindi rin natin alam kung ilan po yung bilang po ng mga yan, no? At hindi rin natin alam kung ano po talaga ang magiging epekto po nito sa global economy na tinatawag, of which alam po natin na hanggang ngayon ay talagang hindi na po maganda po ang tinatakbo ng negosyo sa buong mundo. Buong mundo po yan, hindi lang po dito sa atin po yan, no? So kaya yung mga nagngungungoy-ngoy ng marami po sa atin, wag po kayong mag-alala, wag kayong ngumoy-ngoy lang, sapagkat hindi lang po sa bansa po natin nangyayari po yan, sa buong mundo po nangyayari po yan. Kung pag-aaralan natin, marami tayong hindi alam dito po sa mga posibleng mangyayari sa hinarap. Kung meron lang po tayong nalalaman po, yan ay iba na wala pong iba. Kung hindi, bawat araw po, napakarami pong po pwedeng mabago po sa ating pong mga buhay. Pero tayong mga Kristiyano, lahat ng mga Kristiyano na nanonood sa mga oras po na ito, no, hindi po tayo dapat tumigil sa pagiging Kristiyano. Ayan, dahil dito sa tinatawag na global pandemic po na ito, itong coronavirus, COVID-19, bilang isang Kristiyano, hindi ka dapat tumigil bilang isang mananampalataya. Hindi ka dapat tumigil bilang isang Kristiyano, no? Kahit na sabihin natin talagang hindi natin maikakaila na talagang very stressful ang mabuhay sa panahon po natin ngayon, no? Totoo po yan, no? Lalo na po talagang kapag ikaw ay nalagay sa ganitong sitwasyon po na ito na alam po natin
na hindi naman po nakapaghanda ang marami kung yung mga bansa na talagang mayayamang bansa na maituturing po natin ay hindi po nila ito napaghandaan. Pero sa atin po, bilang isang mananampalataya, bilang tayo naniniwala sa ating Panginoon, yung ating pananampalataya sa ating Diyos na buhay, no? Dito natin maipapakita po sa mga panahon po na ito kung sino po tayo, lalo na sa mga pagkakataong ito na kung saan stressful ang situation, traumatic ang situation, terrifying ang situation po natin sa panahon po natin ngayon. So, kaya dito ay ating tatalakayin po na napakagandang aral, no? Hango nga po rito sa ating pong binasa in the book of 2 Chronicles chapter 25, Verse 19, bigyan ko lang po kayo ng konting background po rito, pero basahin po natin minsan pa. Sabi pong ganon, you are saying, I have defeated Edom, and you are very proud of it. But my advice is to stay at home. Why stir up trouble that will only bring disaster on you and the people of Judah? Take note, why stir up trouble that will only bring disaster on you and the people of Judah. So dito po, ito pong si King Amaziah po ay nagkaroon po siya ng matindi pong pride, no, sa ating Panginoon. Ang istorya po nito, nagmataas po siya. Naging mapalalo po siya sa harap ng ating Panginoon, and at the same time, dito po sa against Israel, no? So, ang nangyari po, challenge niya po ito pong King of Israel na si Joash po, at pagkatapos po, sa kabila ng itong si King Joash ng Judah ay ayaw niyang lumaban, pinayuhan niya po ito pong si King Amaziah na sinabi niyang ganon, wag mong pairalin ika ang pagiging mataas mo na yan, yung pagiging arrogante mo na yan, no? Yung pagiging mayabang mo na yan. Hindi mo kinakailangan pairalin yung yabang mo na yan sa mga panahon na to. Wag mong hayaan na ang galit ng Diyos o ang puot ng Diyos ay mapasayo. Ito ang pinayo po niya. Kung maaari, manatili ka na lang sa iyong tahanan. Manatili ka na lang sa iyong bahay. Sapagkat ang sabi nga pong ganon, hindi King Joash sa kanya, bakit mo hahayaan? Why stir up trouble that will only bring disaster on you? Biro nyo kapag hindi siya nanatili sa bahay, it will bring disaster on himself, and not only to himself, pati saan? And the people of Judah. Meaning, damay-damay po ito, mga minamahal, mga kaibigan. Damay-damay. So makikita po natin na talagang mabigat ang payo po na ito sa kanya. Kasi po, dun sa pagmamataas, makikita natin na parang may relevance itong tatalakayin natin sapagkat sa panahon natin ngayon ng global pandemic, ay makikita po natin kung paano po sa mga tao sa panahon natin ngayon, ang dami po na talagang nagiging arrogante, china-challenge po at nilalabanan ang ating pong pamahalaan. Actually, hindi lamang po yan, sapagkat kamakailan lang. Kung may nanonood tayo, sigurado po may nanonood po sa atin na nasa bansang Amerika po. Diyan sa Amerika po, mga taga-California, nag-video po sila at pagkatapos inihimok nila yung mga tao na lumabas sapagkat ang mga Amerikano daw, silang mga American citizen ay mga smart na tao daw sila. Hindi daw sila kinakailangan na sabihan kung ano ang gagawin nila dahil alam nila kung ano yung tama. Kita ninyo ano nangyari po, naglabasan yung mga tao po dun sa lugar po na yun ng California po. So ano nangyari po? Dinidefy nila, china-challenge nila ang government. Hindi lang sa Amerika yan, pati po dito sa ating pong bansa, ganyan din ang ginagawa ng marami po. Hindi lang sa bansa po natin, kahit po sa parte po at bahagi po ng Africa po, no? Kontinente ng Africa, ganyan din po. Meron po mga gumagawa po ng ganyan. So, ang nangyayari po, they are defying the advice of the government to stay at home. Pinapayo po ito, manatili kayo sa bahay. Manatili kayo sa bahay. Huwag kayong lalabas. Diyan lang kayo sa bahay. Pero ano nangyayari po? Dito po sa binasa po natin, yung hindi sumunod, talagang napahamak po. Ito po nga si King Amaziah po na ito. Now, sa ating lahat na naririto, I would like to ask these questions. Like for example, in this stressful and traumatic and terrifying global pandemic, what should we as Christians do while the whole world is battling against coronavirus? So sa ganitong stressful, traumatic, no, and terrifying this global pandemic na to na kinakaharap natin,
Ano ngayon ang dapat natin gawin bilang isang Kristiyano? Kayo, na mga mananampalataya, ako na Kristiyano, kayo, tayong lahat, at pati sa lahat ng nanonood, na kinikilala mo na ikay mananampalataya, na kinikilala mo na ikay naniniwala sa salita ng Diyos, ano ang dapat mong gawin bilang ikaw ay isang Kristiyano, lalo na ngayon sa panahon po na ito na meron tayong tinatawag na global pandemic. Ano gagawin natin bilang isang mananampalataya? Ano ang salita pong maigi po, ito'y usong-uso po dito po sa Pilipinas, no? Yung salitang ambag, kailangan po may ambag po. Ang Kristiyano po nag-aambag. Ang mga unbeliever, walang pakialam yan. Okay lang na wala silang ambag sapagkat mga hindi mananampalataya, pero pag ikaw believer, dapat may contribution ka, may ambag ka. Yan ang sinasabi, tinuturo ng salita ng Diyos. Pero lang, if you defy the scriptures, if you resist the word of God, definitely hindi ka Kristiyano. Definitely hindi ka mananampalataya kapag you are defying the orders na sinasabi po ng salita ng ating Panginoon. Pero bilang isang mananampalataya, ano ang dapat po na ma-contribute po natin? Lalo na sa panahon po na ito. Okay, ito po ang siyang ating tatalakayin po at naway mapagpala po kayo sa inyong mga tahanan at sa inyong mga lugar. Saan man po kayo nakikinig, no? Let me share few thoughts sa inyo po, no? Para po sa gabi pong ito ng pag-aaral po natin. First, no? Number 1, Christians should utilize more of their time in spiritual matters such as Bible study, prayer, and meditations. Christians should utilize more of their time in spiritual matters such as Bible study, prayer, and meditation. So meaning, ang isang mananampalataya, ang isang dapat na ginagawa ng mananampalataya ngayon, busy ka pagdating po sa mga spiritual na bagay. Ano yung mga spiritual na bagay? Bible study, ayan, like for example, yung Bible meditation, prayers na ginagawa po natin, dapat meron tayong panahon po ngayon. Bakit po? Sa panahon po natin ngayon, itong tinatawag po na ito na global pandemic po na ito, in this global pandemic, spirituality matters. It matters talaga. Pagka po talaga pinag-usapan, lalo ngayon, napakahalaga po ng spiritual, no? We should make extra time para po dito po sa spirituality po na ito, sa mga spiritual matters na yan, such as Bible study. Sasabihin ng iba, paano makakapag-Bible study? Hindi nga tayo po pwede makalabas. Ito, yung mga online po na ganito, na mga ginagawa po ng mga ilang grupo, na kung saan nag-aaral sila ng salita ng ating Panginoon, maganda po yan. Kasi po, habang nire-require nito pong quarantine po na ito, yung mga restrictions and recommendations na kanila pong ginagawa, naghihigpit po, like for example, sa ating pamahalaan, patuloy at patuloy po na maghihigpit pa po yan, no? So, marami po sa atin na talagang magkakaroon ng pagkakataon na hindi po nila nagagawa nung araw. Halimbawa, nung araw, ang dahilan po ng maraming Kristiyano, wala silang time kasi puro trabaho kasi hindi sila nakakapag-pray, hindi sila nakakapagbasa ng Bible, wala raw silang time. Ngayon po, you have the luxury of time. All of us, we have this, no? The luxury of time. Meron tayong lahat ng time na talagang para makapag-aral po tayo. So, paano kaya ang nagawa po ng relationship natin ngayon sa Panginoon, yung relasyon po natin sa ating Diyos na buhay? Ano ang nagawa po nung panahon po na to? Napalapit po ba tayo? Dapat ganyan. Sapagkat ang panahon po, nakalaban po natin nung araw, lagi na lang katwiran, kaya hindi nakakapag-pray, kulang sa oras, walang panahon, dahil puro trabaho, trabaho rito, trabaho doon. Ngayon, sobra-sobra po ang bawat isa po sa atin sa time. Wala po kayong hahabulin, hindi po kayo magmamadali, hindi po kayo malilate. Pero ano ang ginagawa po natin sa mga panahon po natin na ngayon, no? Tayo po ba'y nagse-set aside ng time para tayo po'y makapag-aral, kausapin po natin ang ating Diyos na buhay? Binabasa po ba natin ito pong Bible po natin na to, itong salita ng Diyos? Baka mamaya, puro na lang ang ginagawa po natin, puro panonood na lang ng Netflix, no? Tinatapos yung mga napakaraming episode na talagang sobrang haba. Yung iba naman, tinatapos po yung ang probinsyano na chapter 1 to chapter 45 daw, o episode 1 to episode 45, tinatapos daw. Pero baka hindi naman nakakapagbasa po ng salita ng ating Panginoon. Gusto nating umigi po ang takbo ng mundo, bumalik sa normal. Pero ano ginagawa po natin sa mga pagkakataon na ito na binigay sa atin ng ating Diyos na buhay, no? So,
lahat na, nag-shutdown na po sa mga panahon po natin ngayon. Wala na po tayong excuse ngayon para hindi po natin magawa yung dapat nating gawin. So kaya doon sa parting yan, tayo po mga Kristiyano, makikita po natin kung tutuusin, ito po parang inireset ng Lord, ito pong button po na ito ng mundo po na to. Kaya lahat talagang na-reboot po talaga tayo with this 2020 po as the same, no, as prophesied, no, dito po sa ating pong team, this 2020 po, reboot po talaga. Bakit po? Mapupuna po niyo, this global pandemic pushes more people closer to God, which is true. Kung tutuusin, ang dami po Bagamat masasabi po natin, masakit po yung karanasan po na to, pero ang dami pong lumapit sa Diyos Katunayan, bakit marami sa inyo nakakapanood? Nung araw, wala kang panahon sa ganito Nung araw, talagang tinatanggihan mo to. Nung araw, sukang-suka ka dito sa Bible study. Nung araw, ayaw mo about sa Word of God Pero bakit ngayon? Nakikinig ka. Bakit ngayon? Talagang ikaw naririto at pagkatapos nagkakaroon ka ng time. Bakit po? Yan ang nagagawang maganda po nitong bagay na ito. Bakit po? Napalapit po tayo sa ating Panginoon. So, paano ba natin dapat gamitin ang mga oras po natin? Ito po ang sabi ng Ephesians chapter 5 verse 15 to 17. Ephesians chapter 5 verse 15 to 17, see then that you walk circumspectly or carefully, not as fools but as wise, redeeming the time because the days are evil. Therefore, do not be unwise but understand what the will of the Lord is. So makikita po natin, ang panahon po natin ngayon, sinasabi po ni Apostol Pablo, the days are evil. Masama, totoo po yan. Literal na masama ang panahon po natin ngayon. So, what's the better time, no? Na talagang better time to redeem, no? Ito pong lahat-lahat na mga panahon na nasasayang po natin. Wala pong iba kung hindi po talaga sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kagaya ngayon, yung ginagawa mo, nakikisama ka ngayon, naririto tayo, sapagkat nag-aaral po tayo ng salita ng ating Panginoon. So, yan ang unang-una bilang isang mananampalataya. Dapat bilang isang Kristiyano, talagang tayo po ay nagbibigay ng time po, no? Talagang yung spiritual matters, binibigyan po natin ng priority sa panahon po na ito. And then another thing, the second thing I would like to suggest sa ating pong lahat ng mga Kristiyano, Christians should use the social media platform to encourage and boost morale rather than argue or spread fear. Christians should use the social media platform to encourage and boost morale rather than argue or spread fear. So, tayo bilang isang mananampalataya, dapat ang ginagawa po natin, ginagamit po natin ito pong social media platform po na ito para po mapalakas natin ang loob ng kapwa po natin, para wag po silang mapanghinaan. Ang gagawin po natin, dapat po, hindi po tayo nakikipagtalo. Merong iba kasi na talagang gumagamit po ng social media. Ang intention po, makipag-away. Meron akong nakikita sa newsfeed ko no? Na kapag dumadaan po, pag nag-post po ito, away ang hanap, gulo hanap parang ganun Na pagka babasahin mo yung mga post niya na kinakailangan, gusto niya makipagdebate, makipagtalo, laging ganun po ang posting po. Nakakaawa po yung tao po na ganun. Stress na stress po siya kasi lagi siya naghahanap ng makakaaway po, makakadebate po. Dapat bilang isang mananampalataya, hindi po tayo ganun. Na talagang ang kinakalat natin dapat ay yung mga bagay po na makapagpapalakas ng loob po. Lahat ng posting po nung pagpapahina po ng kalooban Hindi po talaga ma-encourage ang marami po So, ano po ang dapat natin ginagawa? As a Christian, we have to instill courage, hope, and determination in people's minds. Instill courage, hope, and determination in people's mind. So, dapat ganyan ang ginagawa po natin. Talagang pinapalakas natin ang loob ng kapwa natin. Kristiyano ka Ito ministry natin. Dito tayo gagana ng mga mananampalataya. Panahon natin to. This is our time to shine as a Christian, as a believer, as the sons and daughters of God, as the children of God. Kinakailangan po maipakita po natin na talagang tayo'y nagbibigay ng pag-asa sa ating pong kapwa. Tayo'y nagpapalakas ng kanilang kalooban. Tayo po'y nagbibigay po ng matinding determinasyon para magpatuloy sila na lumaban sa hirap ng labanan po natin ngayon. Ganun po dapat ang isang Kristiyano. So, we should be using social media to connect rather than argue and spread fear.
So meaning, instead na takutin mo, makipag-away ka, makipag-debate, hindi ba po pwedeng makapagbigay ka naman ng illumination sa kapwa mo? Kasi ang pinag-uusapan na natin rito, wala ng kulay, wala ng bansa, wala ng border po ito. Ang pinag-uusapan po natin dito bilang tao na. So bilang tao ngayon, wala ka bang maiaambag sa humanity, sa mankind, na talagang para ma-boost natin yung moral ng kapwa po natin na mga napapanghinaan ng loob with this global pandemic po na ito. So kung makikita nyo naman yan, pag kayo po nasa social media, lahat na lang ng topic, puro na lang sa coronavirus pandemic po na yan. Wala na yatang hindi yan ang nagiging paksa kasi yan ang dahilan. Kaya po tayo nagkaganito ang ating mundo sa panahon po natin ngayon. No? So makikita po natin, napakarami po na puro pagtatalo, pag-aaway na pinag-uusapan, no? Alam niyo, marami po na talagang makikita po tayo sa social media po na yan, na talagang yung mga patungkol po sa mga ganyan na mga negative, no? Ayan po, ang sinasabi po natin, mga misinformation, mga misinterpretation, na marami po na nandiyan dyan, na nagbubunga ng pagtatalo-talo po, no? Pero hindi po dapat ganyan na nakikisama po ang isang mananampalataya. Kung gusto nyo, pwede namang sumama kayo. Sometimes, paano magbigay kayo ng opinion po ninyo. Pero pag ang objective po ninyo talaga ay talagang makapagbigay ng pagpapalakas ng loob, hindi po debate po. Wala pong lumakas ang loob sa debate. Wala pong lumakas ang loob doon sa tinatawag po na talagang pakikipagtalo. Subukan nyo nga lang, sa bahay lang, magtalo kayo. Ano iriresulta? Talagang hindi kayo lalakas. Saan kayo nakakita sa loob ng tahanan? Nagtalo po yung nanay at saka yung anak. Pagkatapos nila magtalo, patapos nila magdebate, pareho silang lumakas. Talagang tumibay ang kalooban nila. Saan kayo nakakita na mag-asawa na nagdebate, na nagtalo? Matapos nila magdebate at sila'y nagmahalan lalo nilang inibig ang isa't isa. Saan kayo nakakita na magulang at saka ang anak ay sabihin natin na nagkaroon ng pagtatalo? Matapos sila magtalo at magdebate, talagang sila po'y nagmahalan sa isa't isa. Wala pong ganun. Walang lumakas ang loob. Kita nyo, lagi ang number one, buwisit. Nabubuwisit sa isa't isa kapag kaganon. So, kaya makikita nyo, hindi maganda po, hindi natawag po na pakikipag-debate. Bakit po? Bilang isang mananampalataya, sabi ko nga, no, be a completer instead of complainer. Ito po ang sinasabi at pinapaalala po ni Apostol Pablo po sa atin. Completer daw tayo dapat instead of a complainer. Bakit ko sinabi? Tignan natin, no? Taken from the book of Philippians chapter 2 verse 14. Do everything without complaining and arguing. Do everything without complaining and arguing. So sabi dito, do everything. Gawin ninyo lahat. Bakit gagawin lahat? Para makumpleto, para mabuo. Yan ang kinakailangan ng isang Kristiyano. Kaya ikaw na nanonood, kailangan tagabuo ka. Hindi ka nang wawasak. Bumubuo ka ng nahihina ang kalooban. Bumubuo ka ng nawawalan ng pag-asa. Yun ang dapat po sa atin. Do everything. At ang sabing gano'n, without complaining and arguing. Walang pagtatalo-talo. Hindi maganda po ang pagtatalo. Tandaan po ninyo, kahit ako po magmula nung araw, napakarami ko na po ng mga debate po na napanood at kahit ako po mismo na involved sa napakarami po na debate. Lalo na po yung pagdidebate po sa salita rin ng ating wala pong ibinunga po niyan eh. Wala pong nanalo sa kahit na anong debate. Debate sa salita ng Diyos, debate sa politika, wala pong nagtalo po, nanalo po dyan eh. Bakit po? Debate nga po yan. Kaya nga debate, ang objective niyan, makapag-divide po. So kaya doon sa parte niyan, ito, bilang isang mananampalataya, hindi po tayo dapat magreklamo. Kaya kayong may nanonood po rito, kung kinukonsidera mo na ikaw po'y Kristiyano ka, if you believe that you are indeed a Christian, if you believe that you are a born-again Christian, if you believe that you are a children of God, dapat hindi ka nag-engage dun sa tinatawag po na paikipagtalo po na yan. Lalo na po yung pagrereklamo. Hindi maganda. At diretso po, hindi nalulugod ang Lord kapag ikaw ay puro reklamo. Nagrereklamo ka sa gobyerno, reklamo sa ganito. Dapat matuto tayo makapagpasalamat eh. Ang dami nating dapat maipagpapasalamat. Biro mo kaysa ubusin mo yung lakas mo, yung bunganga mo, yung kalooban mo, yung puso mo, isip mo, lahat sa'yo, uubusin mo sa pagrereklamo. Bakit hindi mo ubusin sa pagpapasalamat? Mas may mapapala ka. Kasi tignan ninyo, kahit ang siyensya nagpapatunay na kapag ang tao po ay grateful, kapag ang tao po ay thankful po,
ang dami pong benefits niya sa kalooban niya. Hindi lang sa spiritual, kahit po sa physical. Alam niyo po ba, ayon po sa mga doktor, sa mga dalubhasa, ang taong mapagpasalamat ay mas mabilis pong gumaling kung ikaw'y may sakit kaysa sa taong reklamador. Kabaligtaran, ang mga reklamador, hindi po ito talaga nagaling agad. Ang mga taong reklamador, lalo pong nababaong sa sakit, lalo pong tumitindi po ang karamdaman. Pero subukan ninyo, magpasalamat kayo. Kung naniniwala ko, merong nanonood po sa atin na may sakit po sa mga oras na ito. Subukan po ninyo na talagang kayo magpasalamat ng magpasalamat. Ano mangyayari po? Naku, grabe po. Gagaling po kayo sa inyo pong mga karamdaman. So kaya yan, makikita po natin. No? And then another thing, we have to choose worry over, we have to choose worship, choose worship over worry. Ano ibig sabihin? Piliin po natin na talagang ang dapat nating piliin ay yung tinatawag na pagsamba kesa po dun sa tinatawag na pag-aalala. Ang daming aalalahanin. Totoo po yun. Pero dapat mas piliin natin na talagang igugol yung panahon sa pagsamba sa ating Panginoon kaysa po dun sa panahon po na talagang tayo mag-aalala. Wala pong nasolve na problema po sa pag-aalala. In fact, ayon po yan sa karanasan ng marami. Kahit nga po ang mga doktor na nagsasabi, ang tao po na nag-aalala po nalulugmok sa karamdamang marami. Totoo po yan. Pagka kayo nag-aalala, kaya kayo, the more na nag-aalala kayo, the more na kayo po'y mapapahirapan sa karamdaman. At hindi lang yun, madadagdagan yung sakit mo. Kaya kung ayaw mo madagdagan yung sakit mo at gusto mong gumaling sa kasalukuyang karamdaman mo, huwag kang mag-aalala. Mag-worship ka lang sa ating Panginoon. Magpasalamat ka lang sa ating Diyos na buhay. Bakit? Kita ninyo, kahit sila Pablo, ganito ginawa in the book of Acts chapter 16, verse 25. Ito po ang pagkakasabi pong ganon. But at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Makita ninyo? Nung oras po na yun, nakakulong sila Pablo. Isipin po ninyo, makulong ka, napakahirap makulong, no? I remember, during ng kabataan ko po, talagang bago ako makakilala sa Panginoon, napasok din po ako sa kulungan po. Ang hirap po na talagang ikay makulong. Pagka ikay nando doon, hindi magandang buhay. Kapag ikay nakakulong, unang-una, limitado ka. Kung ano lang yung sukat ng kulungan na yun, hanggang doon ka lang, hindi ka na po pwedeng lumabas pa at lumaya pa pag basta-basta, no? So makikita nyo, kahit dito sila Pablo, nung makulong po sila, ang ginawa po nila, ang sabi pong gano'n, sila po'y nanalangin at pagkatapos po ay umawit sila ng mga himno sa ating Panginoon. So, ang ginawa po nila, instead na mag-worry sila, sumamba po sila, no? Marami po, sila Pablo, marami po silang pwedeng gawin pa. No, kung tutuusin, no, bilang tao, po pwede silang magreklamo na sabihin na bakit tayo nandito sa kulungan na to, ang hirap dito, ang baho, ang sikip, ganito, ganyan. Pangalawa, pwede rin silang mag-alala. Punuin nila ng pag-aalala at mag-usap sila, Silas, hanggang kailan ba tayo dito? Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo lalaya, kailan tayo lalabas dito. Pwede rin ganon. Pwede rin na talagang magreklamo sila habang sa katahimikan na talagang isipin ng pambirang buhay ito, buwisit na buhay ito, puro ganon Pwedeng ganon ang mangyari po sa kanila. Or ang gawin nila, maaring deadbahin nila. O Silas, magtutulog na lang tayo na magtutulog dito sa kulungan. Wala naman tayong gagawin dito. Or pwede rin, literally, mag-preach din sila dun sa mga kasama nila, na mga fellow prisoner nila na nando doon. At kausapin po nila, makapangaral po sila. Pero ano ginawa po nila? They offer prayers. And they sing hymns to God. Meaning, ito pong ginawa po nila na pagsamba sa ating Panginoon. Narinig po ito at nalaman ng mga kasama nila, mga na mga tao, mga preso na nando doon. So, parang sa panahon natin ngayon, napakaraming tao po na talagang pakiramdam nila para silang nasa kulungan dahil nga na-quarantine sila. Pero napakapalad natin dahil sa ganyan, dahil yan ang pinapangarap ng iba. Yung tinatawag na parang house arrest na nakakulong ka pero doon ka lang sa bahay. Pero yung kapag ka sa totoong kulungan, hindi mo gugustuhin na talagang ikaw ay makulong, no? So, dun sa parting ito, parang pakiramdam ng mga tao. Ayan, maraming tao ngayon, pakiramdam nila, para silang preso, nakakulong po talaga Pero subukan po ninyo, habang kayo nakakulong, tayong lahat nakakulong, ako nakakulong, quarantine tayo lahat Okay, habang naka-quarantine po, tayo pong lahat, bakit hindi natin gawin? Mag-preach po tayo directly po sa social media. Pwede kayo mag-share ng gospel. Pwede kayo kausapin ninyo yung mga fellow prisoner natin, mga kapwa natin, mga kakosaba natin ba? Na kapwa natin na naka-quarantine sa mga oras po na ito.
Siyempre, pagka ikaw share ka ng share, minsan talagang alam mo na i-unfollow ka na niyan kapag gano'n, no? So, walang problema kahit i-unfollow ka nila. Diretso lang, mag-preach ka na mag-preach, mag-share ka na mag-share dun sa social media po na. At the same time, itong sila Pablo po na to, makikita po natin, ang ginawa nila, nagpatuloy sila sa pagsamba sa ating Panginoon. At nang ginawa po nila ito, ano naging resulta po? Maganda po ang naging resulta Napakarami po na naligtas at nakakilala sa ating Panginoon. So sa ating lahat na naririto, mga Kristiyano po, you can choose to post positive and encouraging and uplifting things diyan po sa ating mga social media platform na yan. Sa mga Twitter ninyo, i-post ninyo yung mga makapagpapalakas ng kalooban, no? I-post ninyo yung mga positive. Huwag po kayo ng mga negative hangga't maaari iwasan niyo yung makakapag-encourage. Yan, yung mga uplifting things ang ibibigay po ninyo sa inyo po mga Twitter or sa inyong mga Facebook po na yan na tinatawag, no? Whatever po na mga social media platform po na yan na talagang kinakailangan po yung mga uplifting sa ating po mga kaluluwa ang siyang isi-share natin o ibabahagi po natin sa kanila. So yan po bilang isang Kristiyano. Pangatlo, ito po, nais ko pong ibahagi po sa inyo. And Christians should exercise and demonstrate patience in the face of this global pandemic. Christians should exercise or demonstrate patience in the face of this global pandemic. Ano ibig po sabihin po nito? Ito na po, diretso po. Sa totoo lang, sa buong panahon, malaki po ang magagawa po ng iyong patience. Patience, no? Yung pasensya mo, pasensya ko, habang nandito tayo sa global pandemic po na ito, habang naka-quarantine tayo, habang tayo po under ECQ na tinatawag po na yan, habang nandito po yung coronavirus na yan at naka-lockdown po tayo, malaki po ang magagawa ng patience mo. So kaya pakinggan mo maigi po ito. Kinakailangan, this global pandemic cause us inconvenience, making most of our lives more uncomfortable and harder to live. Which is true. Ito mang nangyayari po sa atin. Dinadanas ko, dinadanas nyo, dinadanas nating lahat. Ito po talaga. Nagbunga po ito ng inconvenience sa marami pong buhay po natin. Sa buong mundo, lahat ng tao sa buong mundo, ito po ang nagawa po. At ano pa? Uncomfortable ang marami po sa atin. At ang hirap po ng buhay sa mga pagkakabiro nyo, yung hindi ka po pwedeng lumabas, basta-basta. Ang mga allowed lang ngayon, yung mga may tinatawag na mga quarantine pass po na yan. Bakit po? Tandaan po ninyo, talagang ganyan ang buhay po natin. Hindi ka po pwedeng anytime gusto mong lumabas para kumain, makakakain ka. Hindi lahat mabibili mo. Hindi po pwede kasi may mga limit po. Kahit po sa mga grocery, no, na talagang pupuntahan mo, limitado po ang mabibili mo po talaga. Bakit po? Yan po talaga ang buhay po natin. And that makes our lives harder to live. No? That makes our life uncomfortable sa mga panahon po na ito. But know this, patience is very essential in this time of global crisis. Napakahalaga. Alam niyo po ba kung sino po na tao po ang merong patience at pasensyoso po? Ito po yung magwawagi sa mga pangkasalukuyang labanan po na ito. Yes! Ito na po ang pinakasusi na para masabi mo maging matagumpay ka para sa laban po na ito ng coronavirus COVID-19 po na ito. This global pandemic, patience is very essential in this time of crisis, in this time of global crisis po na ito. Kinakailangan we should practice patience, no? Dito po sa tinatawag na bagong normal na ating kinakaharap po ngayon. So, makikita po natin ang mundo po ay ibang-iba. Sa panahon ngayon, kumpara ng mga nagdaang buwan, no, na ating pong dinanas po, ibang-iba po. At pag sinabi pong nabago ang buhay, nabago ang takbo ng mundo, aminin po natin yan. When you say the word, when we use the word, and when we say the word changes or change na tinatawag po na yan, ang ibig po sabihin, pagka nandiyan yung the word change, it means stress. Napakarami po dahil sa pagbabago na nangyari po na to, ang daming tao po under stress. Katunayan, merong nanonood sa atin sa mga oras na to. Nanonood ka pero under stress ka. Stress ka sa sitwasyon mo. Pero huwag ka ma-stress. Kinakailangan mo ng patience. Ito ang kinakailangan na ma-display natin. Lalo na kung ikaw ay mananampalataya. Lalo na kung ikaw ay Kristiyano. Kinakailangan yung patience, ma-exercise mo, ma-demonstrate mo, maipakita mo itong tinatawag na patience na ito. Yung pagpapahinuod o pasensya po
po na yan na tinatawag, kailangan po ng lahat ng tao, patience. Sabihin nyo nga po sa inyo pong mga katabi habang nanonood, patience. Ayan, sabihin nyo po, try to say it. Patience. Yes, kinakailangan mabanggit nyo po yan. Bakit po? Habang tayo nabubuhay po sa mundo po na ito, kahit na sabihin po natin na talagang we are all under stress, no? Kahit sabihin po natin na we're living inconveniently with this time po na ito, patience is the key. Yan po ang susi po. Bakit po? Because this global pandemic will give us a lot of opportunities to practice patience during the entirety of this ECQ. Meaning, itong nangyari po na ito, mga mananampalataya, mga anak ng Diyos, tandaan po ninyo, ito po'y magbibigay po sa atin ng napakaraming pagkakataon para maipakita mo, para mailabas mo ng todo-todo yung pasensya mo po na yan na tinatawag. So, kinakailangan na talagang ito yung pagkakataon, ito yung panahon na para habang nasa ECQ tayo, patience is the key. Totoo po yan. Hindi po sinabi po na talagang reklamo is the key. Patience is the key. Not complaining, not arguing, but patience is the key. Ito po yung pinaka-susi. Now, you are going to have a lot of opportunities to practice this patience po na ito in the days and weeks to come. Napakahaba pa po niyan. I don't know kung how long mai-extend po yan. But definitely, as long as itong coronavirus po na ito ay hindi po nabibigyan ng solusyon, tandaan po ninyo, mabigat po ang talagang ating pong pag-aantay po rito, and patience is the key. Sasabihin ng iba, wala akong pasensya. Walang problema kung wala ka. Ang sabi ng Bible, humingi ka kung anong kulang mo. Ayan, yung mga walang pasensya po rito, kulang sa pasensya, wala ng pasensya, ubos na ang pasensya, manalangin ka kapatid. Sabi mo sa Panginoon, Lord, gusto ko po ng patience. Sabi mo, humingi kami sa iyo. Ito, hinihingi ko, hindi ako humingi ng pera. Alam niyo po ba, aanin mo yung may pera ka, wala ka namang pasensya. Aaminin mo, napakarami mong pagkain, wala ka namang pasensya. Napakahalaga ng patience po ngayon. Kaya hingin mo sa Panginoon, Lord, bigyan mo po ako ng patience, Lord. Lord, bigyan mo po ako ng pagpapasensya. Wala na ako nito, ubus na ako nito, sagad na ako, Lord, wala na. Bigyan mo po ako ng patience. Iyan ang ipanalangin po natin sa ating Panginoon. Sapagkat sabi po ng Bible, ibibigay daw ng Lord, James chapter 1, kung tayo po'y manalangin sa ating Panginoon at humingi daw tayo, bibigyan daw po tayo. Alam nyo, pagdating po sa panahon po natin ngayon, talagang ang mga tao sa paligid po natin, ang dami nilang masasabi, marami silang mga gagawin na mga bagay po na talagang puro pang sarili, puro walang tulong po Yan yung mga tao na makakasama po natin. Lalo na, I'm talking to all Christians. Yan yung taong nabubuhay po tayo sa panahon po natin. Mga tao na talagang puro sarili iniintindi. Nakita nyo nga, ano nangyayari? Dapat ipamigay na sa tao. Nababawasan pa. Yung mga pagiging makasarili po, maraming gagawa at magsasalita ng hindi magaganda sa panahon at mga oras po na ito. Mapupunan nyo po yan habang tumatagal pa po ito. Ito, asahan nyo na po yan. Marami pa po maidadagdag na mga batas, mga polisiya, na para mahigpitan po. Bakit po hinihigpitan? Kasi po, sobra sa kalayaan, antitigas ng ulo po ng marami po, no? Na lalo po magiging uncomfortable sa napakarami ang sitwasyon po na yan. Lalo silang mahihirapang mabuhay. Isipin po ninyo, paano po nangyari? Magmula doon sa tinatawag na community quarantine. From community quarantine, naging enhanced community quarantine. Paano? No? Kung ang mangyari po, matupad yung kinukonsidera ng pamahalaan po natin dito sa Pilipinas na magkaroon ng tinatawag na modified, enhanced community quarantine po na yan. So, paano yun kapag gagawin? So, medyo pahigpit ng pahigpit po yan. At ano ang dapat nating makakita pagdating po dyan? Talagang paano tayo magre-react pagdating po dyan bilang isang mananampalataya. Ulitin ko, Christians Pag Thursday, talagang number 1, Christians talaga kinakausap natin dito sa pagtitipon po na ito sapagkat di kayo naniniwala sa salita ng ating Panginoon So, ano dapat natin gawin? Okay, in James chapter 1 verse 2 to 4, ito po ang pagkakasabi po. James chapter 1 verse 2 to 4, My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience.
The testing of your faith produces patience. But that patience have its perfect work, that you may be perfect, and complete, lacking nothing. So makikita ninyo, sinasabi po ni James po rito na talagang the testing of your faith produces patience. Ang binubunga po ng pagsubok sa ating pananampalataya, patience. Pagiging pasensyoso, pagpapahinuhod po, yan ang binubunga po niyan. Pero ang sabi pong gano'n, yung patience daw, kailangan makita yung perfect work. Talagang merong iwa-work out mo talaga yan that you may be perfect and complete, lacking nothing. Walang kulang sa iyo kapag gaganyan. So in these stressful moments po na ito, na kung saan sinusubok yung pananampalataya mo, sinusubok yung pananampalataya ko, sinusubok yung pananampalataya po nating lahat, no? We should respond with patience. Napakalaki po. Ang daming mambubuisit sa inyo. Ang daming mang-aasar po sa inyo. Ang dami po kayo maririnig na talagang, minsan hindi mo talagang nasa bahay ka na lang, pero ang dami mo pa rin makikita. Ang dami mo pa rin maririnig. Minsan magugulat ka na talagang kasama mo pa sa bahay. Hindi na iba. Maaring yan magulang mo. Maaring yan anak mo. Ibig sabihin, kasama mo yan sa bahay. Maaring yan asawa mo. Maaring yan lolo mo, lola mo. Maaring yan sino man yung kasama mo sa bahay. Tandaan nyo, susubukin tayo yung pananampalataya Susubukin yung patience natin. Yan talaga ang mangyayari. Kaya kung tutuusin, kung meron bang tinatawag po na COVID-19 na talagang nakikipag-battle po tayo with this global crisis po na ito or international health crisis na yan, kung meron na tayong laban dyan, kasama po sa laban, tayong bilang isang Kristiyano, hindi lang COVID-19 ang nilalabanan po natin, pati po yung mga tao sa paligid natin, yung mga pinakikita nila, yung mga nakikita natin, yung mga naririnig natin na talagang kinakailangan patience ang makita po sa atin. Yan ang hinahanap at tinitignan sa atin. No? So, alam po ninyo, pagdating doon sa parting yan, bilang isang mananampalataya, yan ang dapat na maipakita natin. Kasi pag naipakita natin ang patience, na-demonstrate natin, na-exercise natin, na-practice natin yung patience, believe me, mas mapapalapit tayo sa Panginoon. Pag pre-practice mo, dinemonstrate mo, in-exercise mo yung patience, mas mapapalapit ka one step closer to God. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang galit ay hindi po yan nakapagpapalapit sa ating Panginoon. Ang pagkabwisit ay hindi yan nakapagpapalapit po sa ating Panginoon. Lalo po ang takot. Pag ikaw ay takot sa mga oras na ito, sa mga sitwasyon na ito, hindi ka rin yan mapapalapit sa ating Panginoon. Lalo po ang pag-take advantage sa ating pong kapwa, hindi ka makapalapit niyan sa ating Panginoon. Yung mga nagsasalita ka na mga hindi maganda, they call it in English, yung mga hurling accusations po na yan na pinagbabanggit mo, hindi po yan makapagpapalapit sa iyo sa ating Panginoon. Wala pong ibang makakagawa po nun. Makapagpalapit tayo sa Panginoon, liban. Saan po? Sa patience. Ganyang kahalaga po yung patience. Naintindihan niyo po? So kaya doon sa parting yan, tayo bilang isang mananampalataya, makita natin na talagang ang patience po na yan ay napakahalaga. Susunod, pang-apat, tatalakayin po natin. No? Ito pong pang-apat. Christians should connect to the disconnected. Christians should connect to the disconnected. Let me repeat this, no? Christians should connect to the disconnected. Okay, so ano ibig po sabihin po nito? Bilang isang mananampalataya, we really have, and it's a must, no? Tayo bilang isang mananampalataya, to connect with the disconnected. Meaning, yung mga taong dapat na abutin po natin, ng mga kaluluwa, na kinakailangan na sila po'y mapalapit sa ating Panginoon, ay kinakailangan abutin po natin sila. Bakit po? Because in this global pandemic, support plays a vital role to empower someone else's life. Ulitin ko po ulit. In this global pandemic, support plays a vital role to empower someone else's life. So, kailangan abutin po natin. Ang laki po nung rolyo sa panahon po natin ngayon, yung tinatawag na support
para mapalakas natin, mapagtibay po natin yung kapwa po natin, no? Yung buhay ng kapwa po natin, yung suporta na tinatawag, no? Sa pag-abot sa mga kaluluwa, tayo mga Kristiyano, kailangan number one na supporter tayo eh. Supporter tayo ng kalooban ng will of God. Supporter tayo ng word of God. Supporter tayo ng Christianity na anumang bagay na maiko-contribute natin para sa society, para sa kingdom of God, para sa mundo pong ito, gawin po natin yan. Lalo na po yung pag-abot po sa mga kaluluwa na talagang punong-puno ng takot, punong-puno ng pag-alala, ganyan po sapagkat napakalaki po ng puso ng Diyos para po sa mga taong nangangailangan ng suporta. Alam niyo po ba yan? In the book of James, chapter 1, verse 27, ito po ang pagkakasabi po. James chapter 1, verse 27, pure and undefiled religion before God and the Father is this, to visit orphans and widows in their trouble and to keep oneself unspotted from the world. So pure and undefiled religion before God and the Father is this, to visit orphans and widows in their trouble and to keep oneself unspotted from the world. So makikita po natin na ganito po talaga ang sitwasyon at ang senaryo sa atin sa mga oras po na ito. Ipapakita natin po ang tunay daw po na reliyon, yung pagbisita po. Ibig sabihin yung pag-abot eh. Yan eh. So kinakailangan tayo lahat umabot. Pagkakataon, sabi ko sa inyo, Christian, it's our time to shine. Abutin natin yung mga tao. Itong mga tao na to na natatakot, itong mga tao na to na nag-aalala, itong mga tao po na ito na punong-puno ng tinatawag na mga suliranin sa mga pangkasalukuyan po na to. Abutin po natin sila. Ito yung pagkakataon para tayo makita at makilala na talagang Kristiyano po pala talaga tayo. Yan yung pagkakataon na dapat po nating hindi sinasayang. And another thing, in this global pandemic, support is elemental for survival. Yes. This is very true. Listen to me, my beloved brothers and sisters. Support is elemental for survival. Meaning, in order to survive in this current crisis that we have as of this moment, kinakailangan at malaki ang nagagawa nito pong tinatawag po na support, no? Bakit po? Ito pong coronavirus po na to, malaki impact po sa buong mundo po na ito. It has impacted this world, no, in a different way, na kung saan in a powerful way, na kung saan napakaraming tao po na talagang nangangailangan ng talagang suporta na tinatawag po na yan. So mapupunan nyo yung mga disconnected ones po na yan, yung mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, punong-puno sila ng pag-alala, punong-puno sila ng takot. Kinakailangan maabot po natin sila. Ano ang ginagawa po natin para sa kanila? Pwede, nakukumusta po ba natin sila? Na-text nyo po ba sila? Pa-private message nyo po ba sila? Natatawagan nyo po ba sila? Para makamusta nyo po sila? Bakit po? Iba po ang pag-aalala nila, yung pag-aagam-agam nila sa panahon po na to. Kinakailangan po, pwede mo rin makatulong sa anong paraan. Na kung ikaw ay, kung walang po pwedeng bumiling pagkain, talagang ikaw pwede kang tumulong para kapitbahay mo maari na hindi po pwede na talagang makabili dahil hirap na talaga, pwede mong gawin na tumulong ka sa kanila. Ako na po bibili po sa inyo. Ngayon nga lang, siguraduhin nyo na meron kayong quarantine pass. Kasi hindi naman po pwedeng gagawa tayo ng mabuti at pagkatapos hindi rin naman tayo susunod sa pamantayan ng pamahalaan. Kinakailangan, siguraduhin lang natin na meron tayong quarantine pass pag gagawin po natin do. Or kung gusto mo, ikaw na talaga magbigay po ng pagkain. Kung alam mo, may alam kang kapitbahay mo na talagang walang makain sa mga oras na ito, pwede mong gawin po yan, i-extend mo sa kanila, no? So, maraming bagay po tayong po pwedeng magawa bilang isang mananampalataya. And lastly, no, ito po, panglima po, Christians should offer and spread grace to those who are panicking in this global pandemic. Christians should offer and spread grace to those who are panicking in this global pandemic. So meaning, bilang isang Kristiyano, kinakailangan ang ino-offer natin, ang ibinibigay po natin sa mga tao, ang ikinakalat natin sa ating po mga kasama, sa paligid po natin, walang iba kundi yung grace ng ating Panginoon. Bakit po? Kasi nag-aalala sila, nagwo-worry sila. Ito yung pagkakataon para maibigay natin sa kanila, ma-share natin, ma-offer natin yung grace na ibinigay ng ating Diyos na buhay. Because in this global pandemic, extending grace to those who are panicking suits
their disturbed soul. Yan ang nagagawa po niya. Ibig sabihin, tignan ninyo pag ino-offer po natin yung grace ng Lord sa kanila, yung kanila pong kaluluwa po na nababagabag, nag-aalala o pagal na pagal man yan, ito po ay talagang natatahimik po, nakakalma po sila kapag yung grace na ng Lord ang pinag-uusapan. Totoo po yan. Never ko na-experience pa po na talagang yung grace na sinishare natin ay talagang ibinabahagi natin sa kaluluwa po na nababagabag o nasasaktan o nag-aalala o nahihirapan man. Pag inoffer mo yung grace ng Lord, grabe, imposibleng hindi po sila mag-aanan doon sa ipinagkakaloob mong grace po na yan. Bakit po? Kasi totoo po yan. Naalala ko kahit nung araw na talagang lahat ng sinyerang ko about the love of God, pagod na sila eh. Pag hindi pa pagod yan, okay lang, pagtawanan pa po nila. Pero darating po ang kapaguran po sa tao. At doon lalo nilang marirealize na talagang kailangan nila ng ating Diyos sa kanila pong mga buhay. So, darating po yan na talaga na ma-experience nyo po yan. So, i-extend natin yung grace po sa kanila. Sapagkat itong grace na to, this is an undeserved gift na bigay ng ating Panginoon. We don't earn it. We don't deserve it. This grace po na ito. Pero ito ibinigay ng ating Panginoon sa atin. Tayo mga Christians, no? Mga believers, mga mananampalataya, tayo nakaranas po nitong grace po na to. Dahil sa dinanas natin na ito, dapat maibahagi rin natin po sa iba. Naalala ko sa Bible, minsan talaga kahit si Peter, talagang natanong niya sa ating Panginoon during the earthly ministry, nagsasama sila, napag-usapan nila tungkol sa pagpapatawad, tungkol po sa pagbibigay, pag-extend ng grace po na to. Isipin po ninyo, naitanong ni Peter, Lord, ilang beses ko ba mapapatawad? Ito pong itong kapatid ko na to. Sabi nga, 7 beses ba? Sinobrahan na po ni Peter, no? Sapagkat sa kanila po, sa Jewish law po sa kanila, ay talagang sa pag-aaral nila, 3 beses lang po talaga sa isang araw ang pagpapatawad. Sinobrahan na nga ni Peter hindi lang doble, nagsobra pa siya ng isa pa. Pero 7 times na nga tanong niya sa Lord, Lord, is it 7 times? Sabi niya ganon. 7 times ko ba? 7 beses ko ba patatawarin to? Tanong niya sa ating Panginoon. Ang sagot ng Lord, I do not say to you up to 7 times. But up to 70 times 7. Grabe! Basahin natin in the book of Matthew chapter 18 verse 21 to 22. Ito po ang sabi pong gano'n. Then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times? Verse 22, Jesus said to him, tignan niyo sagot ng Panginoon Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. 70 times 7 a day, that means 490 times. Meaning, meron po bang tao na nagkakasala po ng 490 times a day? Abay, wala pong gano'n. Kahit sabihin nyo, napaka-wicked na po niyan. So, doon nyo makikita, kahit ang ating Panginoon, sinabi kay Peter, na talagang sinabi niya, 490 times a day na mapatawad mo. Grabe po, itong declaration na to ng ating Panginoon kay Peter, talagang nagulat po siya. Bakit po? Because the central lesson of the parable na itinuturo ng ating Panginoon dito, it all boils down to this. Listen to this. Forgive like God forgave you. Magpatawad ka kung papanong ikaw, ako, ay pinatawad ng ating Panginoon. You know, pagdating po sa tinatawag na pagpapatawad, that's extending grace. Yan po yan. And Christians are expected to be in forgiving mindset. Christians are expected to be in a forgiving mindset. Totoo po yan. Dapat ang isang Kristiyano mapagpatawad. Hindi ka Kristiyano kung hindi ka marunong magpatawad. You may say na talagang ang hirap magpatawad. Yes, mahirap magpatawad. Hindi ganun kadali ang magpatawad. But remember, tayo rin po, hindi po tayo karapat dapat mapatawad. Sasabihin ng iba, hindi naman ako katulad ng Diyos para makapagpatawad ng ganun. Totoo po yun, hindi ka Diyos. Hindi tayo Diyos para makapagpatawad ng sinasabi mo na yan na ganyan. Pero tandaan po ninyo, hindi po pagiging Diyos ang pinag-uusapan.
Sapagkat if we are truly recipient of God's forgiveness, therefore, kung ano yung tinanggap mo, yun din ang capacity mo na maibibigay. So, makikita po natin na talagang yan ay dapat na mangyari po sa atin bilang isang mananampalataya. Now, this global pandemic disheartens and demoralizes a lot of people. Maraming tao po ngayon talaga nawawalan na ng loob, napapanghinaan ng loob, nawawalan na sila ng pag-asa, ganyan po, no? Maraming tao ngayon takot na takot sa pagkakataon po. Hindi nila alam kung ano ang plano ng Diyos, hindi nila alam kung ano ang mangyayari, what will happen next, no? Maraming hindi nakakaalam pagdating po diyan. Pero tandaan po ninyo, the coronavirus pandemic is an ominous threat. Ominous threat, no? Looming in front of them, na talagang sila po'y takot na takot po talaga dahil po sa pangyayari. Hindi nila alam that something, bad things that will happen soon, ganyan po ang nangyayari po eh. So, ang problema po sa mga taong takot, makinig po tayong maigi, ang problema po sa taong nag-aalala, sa karamihan po sa atin, ang ginagawa po niyan is lahat po selfish things, no? Unpredictable, foolish things. Yan ang mga nagagawa po niyan eh. Reckless, hurtful words, no? Dangerous things. Bakit po? Takot sila eh. Nakita ninyo, bakit po marami po na talagang nagrereklamo? Takot magutom eh. Sinasabi nila, mas takot sila magutom kaysa sa coronavirus eh. Bakit po? Yan talaga nagagawa po niyan. Nakakagawa sila ng mga bagay na hindi tama at hindi ayos po. Bakit po? Dahil po sa kanilang takot. So dahil po dyan sa ating pong lahat na anong ginagawa po natin bilang isang mga mananampalataya, kinakailangan palakasin po natin ang impluensya natin bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya. Ito yung time po natin na talagang dapat maipakita natin kasi mga tao po na yan, ganyan na talaga gagawin po niyan. Yung mga politiko po na nagdiretso po, patawad po do sa yung mga politiko lang naman na gano'n, yung mga sobrang ganid po, talagang wala po tayong magagawa. Talagang ang kaganiran po ng mga yan, ang pagiging sakim po ng mga yan, sagad-sagad po hanggang buto po nila, at tagos sa buto nila yon, sa espiritu nila, hanggang sa kaluluwa nila. Bakit ganun po sila? Sapagkat yung takot po nila na mawala ng pera, mawala ng ganito, yun po nagbubunsod sa kanila para gumawa po ng hindi maganda. Ang tao ngayon kaya hindi gumagawa po ng maganda dahil po sa napakaraming takot na bumabalot po sa kanila. So, dahil po dyan, sa ating lahat na naririto, kita nyo, makikita po natin, talagang dapat mapatawad rin po natin, mabigyan natin sila ng pagpapahinuhod. Patience. Maibigay po natin, mga Kristiyano. Bakit? Kahit ang Panginoong ginawa po yan eh. In fact, in the book of 2 Peter, chapter 3, verse 9, anong sabi pong ganun? That the Lord is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ang gusto ng Lord, lahat po ay magsisi. Ang gusto ng Lord, lahat lumapit sa Kanya. Ang gusto ng Lord, magkaroon ng pagkakataon na makilala po siya. Bakit po? Bakit naghihirap ang mundo po ngayon? Dahil of course, sa ating kinakaharap po na krisis po, no? Nitong coronavirus po na ito. Pero listen to this, yun lahat ng hindi gumagawa na maganda sa paligid po natin. No? Lahat po yan. Kahit ganid yan, kahit napakasama pong tao po niyan, tandaan po ninyo, yung mga tao po na yan, they are all the potentials na sons and daughters of God. They are all potential children of God. Lahat-lahat ng po yan. So, kaya kinakailangan, kumilos po tayo ng mga mananampalataya. Umabot po tayo ng mga kaluluwa po na yan. Remember, no? This global pandemic, coronavirus, COVID-19 will put a spotlight on Christian faith. Dito tayo makikita, dito tayo makikilala bilang isang tunay na mananampalataya. Kumbaga po yung ilaw na ilagay sa lahat ng mananampalataya. Ano ngayon ang gagawin mo bilang isang Christian? Ano ngayon ang dapat makita sa iyo? Kailangan ba sarili mo makita? No! It's about time na makita sa buhay po natin ng ating Panginoon. It's about time makita po sa atin yung patience. It's about time na ma-exercise natin yung patience. It's about time na ma-demonstrate natin, ma-practice natin yung patience.
It's about time. Bakit po? Yung spotlight nasa atin, nakatutok yan, na kinakailangan. Tayo po talaga yung tinitignan, of course. Hindi lang ng ating Panginoon, maging ang buong mundo nanonood po sa ating mga mananampalataya kung ano po ang dapat po nating gawin. At ang mundo po ngayon, sa panahon po natin ngayon, talagang aminin po natin, we're living in a strange and uncomfortable ways sa panahon po natin. But remember this, sa kabila ng lahat-lahat lang yan, bilang isang mananampalataya, wala tayong dapat ipag-alala. Total, sinabi ng Lord sa kanyang salita, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Ang pagkain natin totoo ay ang ating salita ng Panginoon. So, sa ating lahat ng mga mananampalataya, how we respond to the coronavirus crisis is going to showcase our faith or our lack thereof. Meaning, pagka ito'y naipakita po natin, dito natin talaga malalaman kung talagang may pananampalataya ka o wala kang pananampalataya dito po sa coronavirus crisis na to. Bilang isang mananampalataya, yung totoong Christian, yung totoong Kristiyano, yung totoong mananampalataya, yung totoong children of God, yung totoong sons and daughters of God, ang maipapakita niyan yung pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi siya mag-aalala, kundi bagkos yung kanyang pananampalataya na i-impart niya sa bawat tao. Hindi ibig sabihin na talagang wala po tayong concern sa kung kani-kanino dahil sige, okay, nananampalataya ako, bahala kayo sa buhay po ninyo. Hindi po ganon. Ang ibig po sabihin nun, of course, dapat maipakita rin natin na talagang tayo may malasakit sa kanila. Hindi ibig sabihin na nananampalataya tayo ng Lord, ingatan ako ng Panginoon dahil sa pananampalataya ko. So, ang gagawin mo, hindi ka magpe-face mask, hindi ka mag-alcohol, hindi ka maghuhugas ng kamay palagi dahil nananampalataya ka Dahil nananampalataya ka, hindi ka mag-aano sa social distancing, okay, dahil may faith ako, si Lord bahala sa akin. Hindi po gano'n ang pananampalataya. Hindi ganon ang klase ng pananampalataya. Pagkakataon to para maipakita natin ang totoong pananampalataya base po sa salita ng ating Panginoon. Ano po bang sinasabi ng Philippians chapter 2? We're about to finish, no? Philippians chapter 2 verse 14 to 16, do everything without complaining and arguing. Ayan. So that no one can criticize you. Ayan, kaya po tayo makikriticize mga Kristiyano kapag po tayo nagko-complain, kapag tayo nakikipagtalo, reklamo ng reklamo, nakikriticize tayo. Hindi maganda. Lalo na po sa loob ng bahay, wag na po tayo magturuan. Kinakailangan bilang isang mananampalataya, tayo po marunong mag-adjust sa kapwa po natin Kinakailangan na talagang wag tayo magrereklamo, hindi yung umagang-maga, kagigising pa lang, tabiro nyo, ang ganda-ganda ng araw, no? Pagkatapos wala ka magugulat ka, meron na lang hahabas kagad sa iyo ng bunganga na magtatatalak. Hindi po dapat ganun, tandaan niyo, hindi po bunganga, hindi po puro pagtatalak ang kinakailangan, no? Bakit po? Sabi ni Pablo, so that no one can criticize you. Ayan, ano dapat? Live clean. Mabuhay tayo ng malinis. Literal. Gawin natin literal, dapat naliligo kayo araw-araw, dapat biro nyo, naka-lockdown, pagkatas di ka pa magliligo. But yung tinatawag na live clean dito, malinis na pamumuhay. Yan. So, live clean, innocent lives as children of God, shining like bright lights in a world full of crook and perverse people. Talagang ganun pala Biro nyo, nilagay tayo ng Lord na dito po sa crook and perverse people, kasama po natin sila. Ngayon, ano dapat natin gagawin? Eto na. Hold firmly to the word of life. Then, on the day of Christ's return, I will be proud that I did not run the race in vain and that my work was not useless. Christians, tayong lahat na naririto, sa inyo pong lahat na nanonood, maging sa amin pong mga bisita po, sa inyo pong mga tahanan, no? Stay safe, stay healthy, no? But most of all, stay Christians. Sabi ng 2 Chronicles chapter 25 verse 19, but my advice is to stay home. Why stir up trouble that will only bring disaster on you and the people of Judah? So malinaw po rito. Ang payo daw niya, but my advice is to stay at home. Sa inyo pong lahat ng mga Kristiyano, wag na po kayo makipagtalo sa gobyerno, wag na po kayo makipagtalo sa kahit na kanino, sa barangay captain, sa pulis. Ang sabi po, stay at home. But my advice is to stay at
home. Hindi natin kinakailangang makipagtalo. Ang nakikipagtalo po, mga komunista, yung mga tinatawag po ng mga nagre-rebelde. Hindi ka naman rebelde dapat bilang isang Kristiyano. Ang Kristiyano, hindi nagre-rebelde yan sa gobyerno. Tinuturo ang magpasakop ng Biblia po, na magpasakop po ang sino mang mananampalataya sa pamahalaan. Kahit na sino po sila, tandaan po ninyo, yun ay tinuturo. Ang advice is to stay at home. Yun ang sinasabi po. Bakit po? If you don't stay at home, you will stir up trouble that will only bring disaster on you. Totoo yun. Sige, subukan mo, maglalakad ka dyan. Isang araw, may sakit ka na. Yan ang mangyayari sa'yo. Kita nyo sa Amerika, no? Yung nagsasabi na hindi naniniwala sa coronavirus, talagang dinidefy niya yung government. Ano nangyari ngayon? Siya ngayon, tinamaan. Totoo po yun. Hindi po pwede po. You will bring this disaster on you. And not only you, sabi pong gano'n ng Bible, and the people of Judah. Ano ibig sabihin? Pati yung mga kasama mo sa bahay, pati yung sa community mo, pati yung sa syudad ninyo, pati yung buong mong bansa, dadamay mo pa. Mga mananampalataya po tayo, Christian po tayo. Now, let me share these words, no, from a I would say veteran, no, na ngayon ay presidente po ng Uganda, na si Yoweri Museveni. Ito po ang sabi po niya. Ito po payo, ang ganda po kasi talagang ugmang-ugma eh. Ito kanya pong sinabi po sa kanya pong bayan sa Uganda po, no. So ito'y paalala niya dun sa mga kapwa niya kababayan na talagang hindi po sumusunod sa pamantayan ng pamahalaan. Dito po para sa COVID-19 na period po na ito, na nagkaroon din sila ng lockdown, no. So sabi niya nga gano'n sa kanyang salita, God has a lot of work. He has the whole world to look after, and he cannot just be here in Uganda looking after idiots. Yan ang sabi niya. Pero tignan po niyo, I'll show you yung po parang kanya pong reminders po na ito or speech po na ito para po sa mga kababayan po niya. Itong bagay na to napakaganda na ikatututo po natin. Ang sabi niya, palibhasa siya po sanay sa digmaan. Sa kanya pong pagiging presidente, napakarami, civil war, marami mga gera po. At prior to that, sanay po siya sa gera po na siya mismo talagang naka-experience po. No? Ito po ang sabi niya pong ganon. Remember this. In a war situation, nobody asks anyone to stay indoors. You stay indoors by choice. In fact, if you have a basement, you hide there for as long as the hostilities persist. During a war, you don't insist your freedom. You willingly give it up in exchange for survival. During a war, you don't complain of hunger. Correct. You bear hunger and pray that you will live to eat again. During a war, you don't argue about opening your business. You close your shop if you have the time and run for your life. You pray to outlive the war so that you can return to your business. That's if it has not been looted or destroyed by mortar fire. During a war, you are thankful to God for seeing another day in the land of the living. During a war, you don't worry about your children not going to school. You pray that the government does not forcefully enlist them as a soldier to be trained in the school premises now turned military depot. The world is currently in a state of war. Sabi niya pong gano'n, a war without guns and bullets. A war without human soldiers. A war without borders. A war without ceasefire agreements. A war without a war room. A war without sacred zones. The army in this war is without mercy. It is without any milk of human kindness. It is indiscriminate. It has no respect for children, women, or place of worship. This army is not interested in spoils of war. It has no intention of regime change. It is not concerned about the rich mineral resources underneath the earth. It is not even interested in religious, ethnic, or ideological hegemony. Its ambition has nothing to do with racial superiority. It is an invisible, fleet-footed, and ruthlessly effective army. Its only agenda is harvest of death. It is only satiated after turning the world into one big death field.
its capacity to achieve its aim is not in doubt. Without ground, amphibious and aerial machine, it has bases in almost every country of the world. Its movement is not governed by any war, convention, or protocol. In short, it is a law unto itself. It is coronavirus, also known as COVID-19, because it announced its destructive presence and intention in the year of our Lord 2019. Thankfully, this army has a weakness, and it can be defeated. It only requires our collective action, discipline, and forbearance. COVID-19 cannot survive social and physical distancing. It only thrives when you confront it. It loves to be confronted. It capitulates in the face of collective and social and physical distancing. It bows before good personal hygiene. It is helpless when you take your destiny in your own hands by keeping them sanitized as often as possible. This is in no time, sabi niya pong gano'n. This is not a time to cry about bread and butter like spoiled children. After all, the Holy Books tells us that man shall not live by bread alone. Let's obey and follow the instruction of the authorities. Let's flatten the COVID-19 curve. Let's exercise patience. And let's be our brother's keeper. In no time, we shall regain our freedom, enterprise, and socializing. So for tonight, ang tinalakay po natin na ito, napakaganda po. Tingnan nyo sa kanyang mga salita po na ito. By the way, sa hindi nakakaalam, no? Para po sa ating tinatalakay po na ito. Itong nagsalita po na ito na presidente po ng Uganda, by the name of Yoweri, no? Museveni, isa po siyang mananampalataya. Isa po siyang naniniwala sa salita ng ating Panginoon. So sa ating pong lahat na naririto, stay home, stay safe, stay Christian. Matuto po tayo sa lahat-lahat ng ito at sana po ibahagi po ninyo sa gabi pong ito, no? Mula sa gabing ito, sa mga oras na ito, maaari nyo pong i-share ang video po na ito para nang sa ganon, mapagpala po ang marami po nating mga kaibigan nang sa ganon that they may stay home, stay safe, at higit lalo kung sila'y mananampalataya, that they should stay Christian. Pinaka-importante po sa lahat. Tayo may nananatiling ligtas sa ating tahanan, tayo nananatili sa ating tahanan, pero habang tayo nasa loob ng ating tahanan, habang tayo ligtas sa loob ng ating tahanan, manatili rin po tayong mananampalataya. Manatili tayong Kristiyano. At nawa sa gabi pong ito, tayo po'y pinagpala muli ng ating Panginoon. Muli, ako'y namamanhikan po sa inyo na inyo pong ibahagi ang video po na ito nang sa ganun po, marami pong makinabang, marami po ang mapagpala. At patuloy ko rin po kayong hinihimok na bumisita po kayo sa ating YouTube channel po at inyo pong i-type ang Jesus Christ, One God, One Gospel at kayo po ay mag-subscribe upang nang sa ganon mapanood nyo po yung mga video pa nating iba. At the same time, makatanggap kayo ng mga notification. Nang sa ganon po, lubos po tayo mapagpala ng ating Panginoon. Muli, sa gabi pong ito, ako po ang inyo pong nakasama, ako po ang inyong naging guro, ako po ang inyong naging tagapagsalita, Pastor Alvin M. Apostol, na nagsasabi po na stay home, stay safe, stay Christian. And may the blessing of the Lord be upon you all. Thank you so much. Thank you sa inyo pong lahat, sa inyo pong mga tahanan. God bless you at nais ko po sa pagtatapos na manalangin po na maigsi upang tayo po ay mapagpala ng ating Diyos na buhay. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyong mga salita na ibinahagi mo po sa amin sa aral po ninyo. Tunay na kinakailangan po namin, Lord, na sumunod sa aming pong pamahalaan. Hindi para lamang po, Panginoon Diyos, sa aming pong gobyerno, kundi para po sa ikaliligtas po namin. Salamat sa mga aral na binigay mo bilang isang Kristiyano na dapat na makita po sa amin ang patience, na ma-demonstrate, ma-practice po namin ito, Panginoon Diyos, itong pasensya po na ito, ang pagpapahinuhod po na ito, this patience, Lord, na ito po ay makita mo po sa amin. Tulungan mo kami kung kami may nauubusan at nawawala na po nito. Hayaan po ninyo na kami po ay magkaroon po nito. Dumadalangin kami na maipagkaloob nyo po ito sa lahat ng mga tao.
Dinadalangin ko rin, Panginoon, ang lahat ng nanonood, lahat na nakikinig sa kanila po mga tahanan, magmula sa iyong banal na kalangitan, Panginoon. Iunat mo ang kamay mo sa bawat isa sa kanila. Anumang kailangan po nila, hindi ko nalalaman kung ano mga personal nilang pangangailangan. Ngunit tumihiling ako sa iyong habag. Iunat mo, Panginoon, ang kamay mo at abutin mo ang kanilang pangangailangan. Sino man sa mga naririto, ang may karamdaman, anumang karamdaman po nila, I pray for their healing. May you be their healing, Lord. May you send your healing. May you be their healer, Lord. In the mighty name of Jesus, tulutan mo, Panginoon, anumang karamdaman nila, ay mapagaling mo sila. Higit lalo, Panginoon, kung meron mang na-infect ng virus po na to, sila man ay nagkakaroon ng sakit na ito, ng COVID-19, niniling ko, abutin mo sila at pagalingin mo po sila. Send forth your healing right now in the mighty name of Jesus. At whatever, Lord, na illnesses na meron sila, may problema, Panginoon, sa hypertension, may problema sa diabetes, may problema sa kidney, Panginoon, may problema sa liver, Lord, whatever, Lord, pagalingin mo sila sa oras na ito as they believe, Lord, na kayo po ang healer po namin. Salamat po, Panginoon, at kung sino man ang may pangailangan, Lord, provide nyo po, Panginoon Diyos. Kung nangangailangan ng pinansyal, nangangailangan ng pagkain, gumamit ka, Panginoon, upang ma-provide mo po ito sa kanila. Salamat po, ang nangangailangan higit lalo ng kapayapaan. Ngayong gabi na to, matanggap nila. This I pray, Lord, in the mighty name of Jesus. Salamat po, at muli, Panginoon, sa darating na linggo, pagpalain mo po kami sapagat napakagandang aral ang maibibigay mo na naman po muli sa amin. Thank you so much. We give you praise. We give you glory. I-bless mo lahat ng mga anak mo na narito. I pray for all of those Christians who are watching right now. May you continue to bless their lives, Lord. Make them a light and make them a salt of the earth, Lord. Salamat po, and this I pray in the mighty name of Jesus. In Jesus' name, amen and amen and amen. So maraming salamat. Iniimbitahan ko na po kayo ulit sa Sunday po. Napakaganda po ng inihahanda ng ating Panginoon. We will begin to study about prophecy starting this Sunday po. That will be April 26, no? Tatalakayin po natin na magmula po rito, tong Sunday po na to, and then the rest po, hindi natin alam how long magtatagal itong prophecy series po natin na to. But I'm so excited na maibahagi po sa inyo para nang sa ganon, maintindihan natin itong lahat na nangyayari sa paligid, and more importantly, na hindi po tayo parang ignorante pagdating po sa salita ng Panginoon in terms of biblical prophecy, especially the end time prophecy. So maraming salamat. Sumainyo po ang pagpapala ng Panginoon. And once again, may the blessing of the Lord, no, sa inyo pong lahat na naririto. May you receive it right now in Jesus' name. Thank you so much and good night.